which was conducted from January 29 to February 4, 2024. The method we used is simple random sampling digital. The scope of this study is nationwide. The study sample size is 3,000 respondents. The confidence level is set at 95% and the margin of error is ±2%. Thanks Rosa, eto na po ang survey results. Part 3 Former President Rodrigo Roa Duterte and the issues surrounding the International Criminal Court case. Sa tanong na, sang-ayon ka ba na papasukin ang mga representante ng International Criminal Court dito sa Pilipinas upang makapag-imbestiga sa kaso ng madugong illegal war on drugs ni FERRD na naging sanhi ng pagkamatay ng libo-libong mga Pilipino? Ang nagsabi na pabor sila sa pagpasok ng ICC para makapag-imbestiga ay 1,822 o 60.7%. Ang nagsabi naman na hindi sila pabor ay 791 o katumbas na 26.4%. Samantalang ang hindi tiyak ay 387 o 12.9%. Dumako naman tayo sa susunod na katanungan, naniniwala ka ba na nakatapos na ng investigasyon ang ICC dito sa bansa at handa na itong maglabas ng warrant of arrest laban sa lahat ng sangkot dito sa partikular na si FERRD? Ang nagsabing naniniwala sila na nakatapos na ng investigasyon dito sa Pilipinas ang ICC ay 2,036 o 68%. At ang nagsabi naman na hindi sila naniniwala ay 575 o katumbas na 19%. Samantalang ang ditiyak ay 389 o 13%. Para sa katanungan na, payag ka ba na arestuhin ng ICC si dating Pangulong Duterte at iba pang mga sangkot para panagutin sa mga nasawi sa madugong war on drugs? Ang tumugon ng oo ay 1,140 o katumbas na 38%. Samantalang ang hindi payag na arestuhin si FERRD at bapang sangkot dito ay 956 o 32%. Habang ang nagsabi na hindi tiyak ay 902 o 30%. Para naman sa tanong na naniniwala ka ba sa paulit-ulit na sinabi na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang kanyang pamahalaan sa ICC? Ang nagsabing naniniwala sila kay BBM ay 1,593 o katumbas na 53%. Ang nagsabing hindi sila nainiwala kay BBM ukol dito ay 927 o 31%. Ang di naman tiyak ay 480 o 16%. Sa magkaugnay na tanong kung pabor ba sila na panagutin sa batas ang lahat ng sangkot sa war on drugs at saang korte ba sila dapat litisin? Ang sumagot ng OMS pabor sila na litisin ang mga sangkot ay 2,593 or 87.4%. Ang nagsabi naman na hindi sila pabor ay 299 o 10%. Hati naman ang nagsabi na sa Pinas dapat litisin 1,295 o 49.9% at ang nagsabing sa ICC dapat litisin ay 1,298 o 50.1%. Sa tanong kung gusto ba nilang makamit ang hustisya ng mga kaanak ng biktima ng malagim at madugo na illegal war on drugs, ang tumugon ng oo ay napakalaking 2,491 o 83% at ang nagsabi naman na hindi ay 509 o 17%. Sa tanong na naniniwala ka ba na di umano ay sangkot si Vice President Inday Sara Duterte sa kaso ng ICC? Ang sumagot na naniniwala sila na sangkot ang Vice Presidente ay 127 o 4.2%. Napakataas naman ng nagsabi na hindi sila nainiwalang sangkot ang Vice Presidente Sara sa kaso ng ICC ay 2,354 o katumbas na 78.5%. Ang nagsabing hindi sila tiyak ay 519 o katumbas na 17.3%. Sa susunod naman na katanungan, sa palagay mo ba ay natatakot si dating Pangulong Duterte at ang mga diumanong sangkot sa drug war na sila ay arestuhin ng ICC? Ang tumugon ng oo ay 891 o katumbas na 29.7%, samantalang ang nagsabi naman na hindi takot ay 977 o katumbas na 32.6%.
Ang ditiyak ay 1,132 o 37.7%. Sa tanong na kung ang pamilya Marcos ay hinarap ang halos 1,000 kaso laban sa kanilang pamilya dito man sa Pilipinas o ibang bansa, ano ang maari na masasabi nila o ipinapahiwating nito sa pamilya Duterte na iisa lamang ang kasong kinakaharap? Ang nagsabing takot daw ang pamilyang Duterte ay 1,369 o katumbas na 45.6% habang ang nagsabing hindi takot ay 1,093 o katumbas na 36%. Ang nagsabi namang hindi tiyak ay 438 or 14.6%. Thanks partner Wina, that forms part 2 of our survey entitled After the Meltdown Survey. What do you think? Kindly share your thoughts in the comment portion. Kindly share this video too so you can help inform other people. Please watch out for part 3 and the final survey results as we provide the genuine pulse of the Philippines regarding the most important and pressing issues in the country today. Thank you. Till next time. Stay safe. Rosa out. Bye.